morning mga amigo, green tip. Pasensya na, no? So, this morning, ngayong umaga, natanggal yung ating ngipin dahil pinabunot natin, no? So, ngayon, ah, atin pong activities, magta-transfer po tayo nung ating pinatubo, no? Seeds, no? So, yung seeds ng ating gulay, ito po ay atsal. So, tama-tama na po ito para i-transfer natin sa ating seedling trays, no? So, but before, good morning sa lahat ng ating mga viewers, subscribers all over Luzon, Visayas, Mindanao, no? So, ito na po si Green Tip, nagbabalik na naman, no? So, digit siya mutagam, no? So, yung ating update doon sa ating ampalaya at sa ating pipino doon, ating talong, hindi pa natin pinapakita. Pero malalaki na po sila mga kaibigan. So, surprise lang yun. I-upload natin yun, no? So, dito muna ako mag-start, no? Sa ating pasibulan, no? Ito po, ating nursery. No, almost ano ito. So, natapos ito, nasa ano to, 93, no? 93 yung ating atsal. So, subukin natin yung atsal naman, no? So, ngayong umaga, ito po, no? Yung ating transfer. So, pagbunot mo, galing dito, ito po, no? Binubunot po natin, no? Pero inaalalayan po natin ng bungkal ng ito ng kutsara para naman pagbunot po niya is itong sample nito, itong ating nabunot na, as you see, ay buo po yung kanyang main root, hindi po naputol. Pag naputol kasi yan, parang ano po, iiksi po yung lifespan ng ating halaman, no? So, kailangan buo. So, as you see, mayroon na siyang mga maliit na ugat. So, yan po yung magandang itanim, ganito, transfer, para po mabilis siya makarecover. Unlike doon sa malaki na, mahaba na, so may tendency talaga maputol siya. So, ito po, no? Ito po yung tirada natin ngayon. So, hopefully, by next month, target natin dito by first week of July. So, may tanim natin ito. So, no matter, hindi natin consider kung mahal ba nung pag-harvest ito. Kung may awa si Lord, mabigyan tayo ng bunga. Hindi ko na iniisip kung mahal or mura yung kahinatnan ng ating presyuhan later. But, kailangan natin mag-produce muna. Kailangan natin gawin yung ating part. Sa part ng farmer, ng paano bumuhay ng seeds, no? Seedling, at saka magtanim, at saka magpalago. Yun muna yung part ng farmer. So, later on na lang yung marketing. Pero so far, yung ating marketing naman is marami naman tayong mga suki, no? Meron tamang mga suki na kumukuha rin sa atin ng mga talong, ampalaya. So, shout out pa dyan sa ating mga subscribers, no? So, hindi po tayo nakapag-produce lately ng ating ampalaya at talong dahil nabutan po sa init. So, failure po yun, no? Nabutan sa init kasi sugal yun, eh. Tiniming natin sana sa February, March na mag-harvest. Kaso lang, December parang wala nang ulan. So, yun, natalo tayo doon. So, bawin lang tayo, no? May this, no? Pero, hindi tayo masyadong maraming tatanim ngayon. Pero, constant. So, by pace, no? Para didiretso yung supply. Walang putol. Mahuli natin yung mahal, no? Mabutan natin yung mahal at saka mura. So, ito. No, sa ating mga bagong viewers dyan, don't like naman, please like, share and subscribe sa ating YouTube channel, Green Tea Farm Inputs. At saka sa may mga tanong, padala lang yung tanong natin sa inbox lang at sagutin natin yung regarding sa fertilization, no? At least kahit paano meron tayong kunting alam dyan, no? So, hindi pa tayo kumplito kasi continuous learning nga ito. Maaring mayroon tayong mali, pero iayos natin kung ano man yung
pagkahinatnan ng halaman after application natin yung mga idea, no. So ito. So ito continue tayo. So ating mga baguhan diyan, no. So paki-subscribe lang sa ating YouTube channel for more information at mahaba-habang discussion regarding sa ating pagtubo ng ating halaman. So ganito po tayo nagkakatubo ng style natin, binubunot natin para uniform po yung laki. Unlike doon sa meron tayong tinitesting dito sa kabila, no, na nilalagay natin yung butil diretso sa seedling tray. So mayroon pong patay siya, no, hindi po lahat tumutubo. So yung germination niya is mahina. So mas maganda yung ganito binubunot natin kasi lahat ng butas, no, lahat ng butas ng ating seedling tray ay magkakaroon po talaga ng laman. So madali lang pong mabuhay siya. So ito na po yung bago lang. So buhay po sila lahat, no. And then after 3 to 5 days, lalagyan na natin ng pang enhancer, no. Vitamina para pang paruting at saka pang palago. Most probably meron tayong rooting dito na ina-apply, and then at saka yung mga high nitro na pataba na sprayable. Kasi maliliit pa sila, hindi pa natin pwede silang isok doon sa yung granular na tinutunaw, hindi pa natin siya pwede isok kasi maliit pa lang. So yung nandun sa unahan, yan po yung ibang style po yung pagpatubo nun doon sa field yun. So una siya, no. So yun, pwede na isok ng mga ganon, pero yung mga maliit pa lang hindi pa pwedeng ibabad yun, ilubog sa tubig. So sprayable muna. High nitro, marami namang high nitro dyan, no. Yung sample, yung mga 30-10-10, ganyan, no. At saka ito rin, no, pag mga triplant AG. Meron tayong mga laki-laki na, meron tayong Nimes din sa Forte Global. Yan. Paano yun? Nimes, Katuran. So, without matado, hanggang dito lang muna. At kaway-kaway sa ating mga bagong viewers. Paki-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel, Green Tea Farm Input. Din ating mga subscribers, salamat po sa inyo sa patuloy niyo po subaybay, no, sa ating mga upload na video. So, ito these days, simula na naman ito ng bakbakan sa land prep. Meron na tayong lumpuan dyan na land prep na. So pagkatapos ito mabunot lahat, feeding sa naman tayo. So mga gamit meron na. Doon sa kabila i-upload ko rin kung anong update doon. Mas maganda yung tubo ngayon dahil mahabang init. Maganda ang tubo ng tanim pagka tag-ulan na dahil nababad po yung lupa sa init. Wala po masyadong mga mikrobyo. So hanggang dito lang, good morning, bye bye.